Hello guys! So, daghan kayo mag-share no about sa kaminyoon or marriage no na scary kaayo, no? That's right, you're right. Bitaw, let me share to you kanang akong story pod ba about pod anang kahadlok sa kaminyoon no before. So, dili ko mag-advise or whatever, but ako na share pure story lang gyud ako, short story lang gyud kayo about sa akong kuan. akong story. So, here's my story guys. So, I was so scared, dili lang sa kami yun, but also sa pag-enter relationship, mga nang dugay gid ko, naguyab-uyab, no? Naguyab, di ay, kay kung uyab-uyab, di na tinuod. Naguyab tungod kay, mahadlok ko. Mahadlok ko masakitan. Mahadlok ko heartbreak. Sorry. Growing up, daghan kay kog nadungog, nakitaan, no nga mga broken family, or nauban sa kay dili broken family, pero sad kaayo kay, inside their family, broken sila. Parents, dili okay, or ilang relationship, sa matag usa dili okay. And ang uban kay mga kabit-kabit, nangabit ang bana, nangabit ang asawa, nakadungog mga heartbreak sa klase-klase mga tawo, no, diri sa kalibutan. And uban kay dili kay tungod kay dili na nila kaya, grabe niuna na lang sila. And grabe, grabe ka sad. Luoy kay lantawon, paminawon, di ba? Pamalandungon nga ina na mahitabo. So mausad na ako na feel nga, ay, dili ko, ana. I was traumatized by those stories. I prayed to God na dili na ko ma-experience kay dili na ko kaya. I was very honest sa akong kagalingon ug sa Ginoo nga dili jud ako kaya nga ma-experience na Lord. I had so much pain na jud and heartbreaks in my life already. And dili ako ganahan madagdagan pa, especially anang aspect. Kay again, dili na ko kaya. I was so weak, wounded, sensitive, and emotional jud. And si Lord lang nakabaw sa akong emotional state that time. I set my boundaries so high para nako pareho ra silang tanan pareho ra. Ing nakog OA or unsa pa na, pero ako man sad na di ba, lahi man ta. Kaya akong gidil, lahi pud mo gidil sa life, and giun sa nato pag-respond sa situations. Daghan kay mga irresponsible nga mga amahan, irresponsible nga mga lalaki, no, nga mas unahon ang upang butang, unahon ang barkada, ang inom, ang pleasure uban pa kaysa sa ilang family. Maski na sila own family. And I don't like that. When I was 18, nag-start ko desire sa kaminyoon. Nag-pray ko sugod sa akong future husband. Na-inspire ko sa ubang married couple, and funny kaayo kay every time na mabasa nako ang kanang letter katong kay Paul gani nag-ingon niya nga mas maayo nga dili ka magminyo kay para walay mga babag. Full time ka sa pag-serve ni Lord, ingon ana. Mo post ka na no, mo post ko and mag-pray ko nga, Lord, nag-desire ko kung i-allow man nimo. Mas okay. Pero kung kabubuto man nimo nga dili, okay ra sad. I had a desire. No, I had a desire man jud, pero na hadlok lang ko. And I think it's valid. Nag-promise ko kay Lord nga kung imuha mag-i-allow nga maminyo ko or makauyab ko, di sa jud ko mag-uyab kung dili pa ko maka-graduate og college. Kay syempre, di ba, daghang mga babag. Daghan pa kag pang-atubang sa kinabuhi, tapos napadyoy pag-eskwela napadjud na siya. And ako na personal. Personal choice na ko na, lahi-lahi ta. Grabe, naabtan ko pandemic, so mas nadugay. Dugay ko naka-graduate, subot pa sabot, dugay ko makauyab. Fast forward, nakauyab ko. Funny kaayo kinahadlok ko. Nasad. Naambot lang, oy, kanang mo try ko, di mo ko risk taker. Pero ni-try ko, pero nahadlok na sad ko kay, syempre, kinakauyab naman ko. Syempre, ang next ana is kami yun na gyud. So, naging kami sa akong bana karon, no? And then, niyan ako niya nga, wait lang. Dili sa ta mag-communicate for 2 weeks kay mag-pray sa ako og dugang kung ikaw ba gyud na ihatag ni Lord sa ako or kabubuton ba gyud ni Lord. So, wala mi communication, nag-pray ko ato nga 2 weeks. Like, grabe ang nga prayer. Wala na ko gihinahunag uban. Pray ko. Of course, nag-work naman ko ato. So, work lang, ana. And then, nakasabot to siya kay, grabe siya ka-understanding yun. And glory to God. After 2 weeks, wala gihapon. Wala ko kahibaw kung si tubag sa Ginoo. Pero ako rin pong ipadayon. But adlaw-adlaw, na ako ginapray ang relationship. Nag-pray gihapon ko kung Lord, imuha ba siya ni kabubuton. Nag-propose siya, o nananghit siya sa akong parents. Nakahila ko nga nakatawa at na time kay. Itong sa reaction sa akong mama. But, di na ako to share. So, nag-start process sa visa, and grabe, dapat 12 months or more ang visa, pero na-approve ko akong visa less than 5 months, and grabe ang pabor ni Lord. Isundo ko ni Bill dito sa Philippines, and while wala pa may ipakasal, ningon ko ni Lord nga, God, I beg you, kung dili man gani, I know nga na ako diri sa US, pero kung dili man imo kabubuton,
kung wala man kaani nga relationship o wala man kaani nga kaminyoon, Lord, do something. Willing na jud nako nga mobalik, willing na jud ko mobalik sa Philippines as long as naa kag uban ako. Inana. So, mao to nga nakasal mi. Nakasal jud mi last year. Bill was my first and last boyfriend. And then amo jung gipanangkamutan pinagsagra siya og tabang ni Lord nga siya gyud ang center aning relationship ug permi gyud namo gina-include siya, no? Gi-acknowledge mo permi sa mga decisions in our lives, in our marriage, no? And then even in our personal life, ang ginan nga Lord, ikaw gyud una, ikaw gyud ang sentro. Kay kung wala ka Lord, wala jud tanan, useless ra. And we pray, we always pray each other, ana. So, had my boyfriend at 25, engaged at 26, married at 27. Now I am 28 and expecting for a baby in September and praying for a healthy baby. And manang pray for your husband, guys, single ladies out there. Choose wisely. Include God in your relationship. To God be all the glory. God bless you all. Bye-bye. Thank you.